Welcome sa Storytime with Miss GK. Ako si Mila, 33 years old, byuda, ina ng 2 bata, at dating may simpleng buhay na ngayon ay puro pasanin at mga desisyong hindi ko akalaing kakayanin kong gawin. Kung may isang bagay akong gustong aminin, eto yun. Hindi lang ako nabiktima ng tukso. Pinili ko rin siyang lapitan. Pero bago niyo ako husgahan, pakinggan muna ninyo kung paano nagsimula ang lahat. May asawa ako noon. Si Mario. Mabait, masipag, tahimik, mapagmahal. At nabiyayaan kami ng 2 anak. Si Nico at si Nika. Hindi kami mayaman, pero masaya. Hanggang sa nagkasakit si Mario. Una, simpleng ubo lang. Hanggang sa naging madalas na ang paghingal niya. Pagkapayat, pagkahapo. Hanggang sa isang araw, sinabi ng doktor ang salitang nagpabagsak ng mundo ko. Stage 4 lung cancer. Doon nagsimula ang pagbagsak naming mag-anak. Naubos ang ipon, nasangla ang motor, nagkautang kung kani-kanino. At doon naman pumasok sa eksena ang ninong namin, si Attorney Ricardo, 53 years old. Ang ninong namin sa kasal ni Mario, matalino, disente, mayaman, may malaking bahay sa isang exclusive subdivision. At may asawang doktora. Si Doktora Helena, 48 years old. At may 2 silang anak na parehong nasa abroad. Nang malaman niya ang sitwasyon namin, siya ang tumulong sa hospital bills. Hindi niya ako pinabayaan. Kaya nung tuluyan nang nanghina si Mario at hindi na ako makapagtrabaho sa dati kong pinapasukang laundry shop, inalok ako ni Ninong. Mila, kung gusto mo, dito ka na muna magtrabaho sa bahay. Kailangan din namin na mapagkakatiwala ang tao. Tinanggap ko. Wala akong karangyaan para tumanggi. Lumipat ako sa staff room sa likod ng bahay nila. Uwian ako tuwing weekends para makita ang mga anak ko na pansamantalang nakikitira sa kapatid ko. Araw-araw, naglilinis ako ng malalawak na kwarto, marmol na sahig, at kusinang mas malaki pa sa dati naming bahay. Tahimik na ang bahay nila, simula nung nasa abroad na ang mga anak nila. Si Doktora Helena naman, madalas nasa ospital. Kaya madalas din, kaming 2 lang ni Nino ang naiiwan sa bahay. Noon, wala naman. Normal lang ang trato niya. Hanggang sa pumanaw si Mario. Makalipas ang 6 na buwan. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Umuulan. Wala akong maiyak. Parang naubos na lahat. Pagbalik ko sa trabaho, makalipas ang burol. Doon ko napansin ang pagbabago. Mas matagal na ang tingin ni Nino. Mas malumanay ang boses. Mas madalas ang pagtatanong. Nang kumain ka na ba, Mila? Kumakain ka ba ng maayos? Sa una, iniisip ko awa lang. Pero may kung anong init sa paraan niya ng pagtingin na hindi ko maipaliwanag. At ang mas nakakagulo sa dibdib ko, nararamdaman kong may kung anong gumigising din sa loob ko. Isang gabi, ako ang naatasang mag-abot ng kape sa study room niya. Nakatayo siya sa may bintana. Parang pagod na pagod. Salamat, Mila, sabi niya. Pero hindi niya agad kinuha ang tasa. Tinitigan niya muna ako. Diretso, matagal.
At ako ang unang umiwas ng tingin. Pero hindi ako agad umalis. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil matagal nang hindi ko nararamdaman na may taong tumitingin sa akin. Bilang babae. Hindi bilang katulong o byuda. Ang tapang mo. Bigla niyang sabi. Hindi lahat kakayanin ang pinagdaanan mo. At sa simpleng pangungusap na yon, may kung anong nabasag sa loob ko. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi ko namalayan. Nasa tabi ko na pala siya. Niyakap niya ako ng dahan-dahan. Doon nagsimula ang mga sandaling dapat sanay hindi na nasundan. Simula noon, mas naging madalas ang pag-uusap namin sa gabi. Sa kusina, sa sala, sa study room niya. Mga usapang tungkol sa buhay, sa pangungulila, sa pagod. Isang gabi, wala si Doktora Helena dahil may duty siya. Tinawag ako ni Ninong sa sala. Mila, Bakit po, Ninong? halika dito. Samahan mo muna ako dito sa sala. Umiinom siya. Ninong, hindi po ako umiinom eh. Konti lang naman. Samahan mo lang ako. Ang lungkot uminom ng walang kasama at kakwentuhan. Umupo ako sa isang upuan malapit sa kanya. Dito ka sa tabi ko, Mila. Pwede naman akong tumanggi nung oras na yon. Pero mas sinunod ko ang utos niya. Ninong, bakit po kayo umiinom? May problema po ba kayo ni Ninang? Tahimik muna siya bago sumagot. Alam mo, Mila, kahit anong rangya pala ng buhay, minsan, mararamdaman mo pa din ang lungkot ng pag-iisa. Bakit naman po, Ninong? Andyan naman po si Ninang. Tumingin siya sa mata ko. Matagal nang walang init sa pagitan namin ni Helena. Puro na lang kami trabaho. Pag-uwi niya, wala ding lambing. Kita ko sa mata niya ang lungkot. Pero sumagot pa rin ako ng pabiro para hindi maging mabigat ang hangin ng paligid. Ano pa ako, Ninong? Maaga akong nabiyuda ni Mario. Hindi siya natawa sa biro ko. Hindi ka na ba maghahanap ng kapalit niya? Hindi na po siguro. Hindi naman kailangan. Mas kailangan ako ng mga anak ko. Mila, kung papayag ka, pwede naman nating pasiyahin ng isa't isa. Hindi ako nakasagot agad. Pagkaraan ng ilang segundo, pasensya ka na, Mila. Hindi ko dapat sinabi yun. uminom ako at sumagot. Pwede naman po yun, Ninong. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nung oras na yun. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin. Nagulat siya sa sinabi ko. Tila kumislap ang mga mata niya. Seryoso ka ba, Mila? Uminom ulit ako. At ako na ang unang gumawa ng hakbang. Hinalikan ko siya sa labi. At agad naman niya itong tinugon. Hindi kami lasing noon, kaya alam namin ang pinapasok namin. Humiwalay ako sandali. Ninong, baka po dumating na si Nina. Bilisan na natin bago pa siya dumating, Mila. At bumalik kami sa ginagawa namin. Simula kasi nung magkasakit si Mario noon, hindi na kami naging active. Kaya nakalimutan ko na yung pakiramdam na pinapasaya. At nang matapos kami, dali-dali kaming nagbihis dahil baka dumating na si Nina. At tama nga, pagkalipas lang ng ilang sandali matapos ang lahat, dumating siya
Eksaktong nagliligpit na ako ng mga kalat sa sala. Oh, gising pa kayong dalawa? Tanong ni doktora. Pawis na pawis ako noon sa kaba. Pero pilit pa din ako umaktong normal. Opo, Nina. Nililigpit ko pa po tong ininuman ni Ninong. Napakasipag mo talaga, Iha. Buti na lang talaga at ikaw ang kinuha namin dito. Maaasahan ka. Tumingin siya kay Ninong. Mahal, hinihintay mo ba ako? Pagtatanong niya. Oo, mahal. Kaya napainom pa ako eh. Tara na sa taas, mahal. Pagod ako sa ospital. Gusto ko nang magpahinga. Naunang umakyat si Nina. Si Ninong naman, bago umakyat, ngumiti pa sa akin. Habang nasa kwarto ako, naisip ko yung ginawa namin ni Ninong. Alam kong mali. Pero parang may kung ano sa katawan ko na gusto pang ulitin ulit. Kinabukasan, balik ako sa pagiging normal na kasambahay. Asikaso doon, asikaso dito. Pero pag alis ni doktora, nag-iiba ang ihip ng hangin sa bahay. Isang hapon, habang nagliligpit ako sa kusina, nagulat ako nang bigla akong yakapin ni Nino. Ang bango-bango mo, Mila. Kahit maghapon kang kumikilos. Nino, baka po may makakita sa atin. Huwag kang mag-alala. Pag ganitong oras, tayo lang naman ang nandito. Huwag ka na magpanggap pag tayo lang ang nandito. Humarap ako sa kanya. Hinalikan niya ako ng mabilis sa labi. At para akong tangang kinikilig. Gusto mo ba lumabas? Pagtatanong niya. Naku, Ninong. Baka mahuli tayo pag lumabas tayong dalawa. Bakit? Hindi naman nila alam kung saan tayo pupunta. Tsaka, pwede ko namang sabihing nagpasama lang ako sa'yo. Saan ba tayo pupunta? Ngiting tanong ko. Kung saan malaya tayong dalawa, Mila. Magbihis ka na, bago pa ako may magawa sa'yo. Paano kung gusto ko muna yung una, bago tayo umalis? Panunukso ko. Hinapit niya ako sa bewang at bumulong. Sigurado ka ba? Baka hindi na tayo makalabas niyan. Pagtingin niya sa akin, hinalikan ko siya ng madiin at saka ako tumakbo papunta sa kwarto ko. Mamaya na lang pala. Mila, huwag mo kong tuksuhin. Natatawa akong iniwan siya doon. Dali-dali akong nagbihis. Simpleng suot lang. Paglabas ko, napatingin siya sa akin. Napakaganda mo. Halik niya sa pisngi ko. Baka po bumalik agad si Ninang mamaya. Huwag kang mag-alala. Saglit lang tayo. Sinamahan ko siya sa isang kliyente niya. Pinakilala niya ako as sekretary niya. Pagkatapos nun, kumain lang kami at umuwi na. Pakiramdam ko nag-date kami noon. Habang nasa kotse, magkahawak kamay kami. Paano po pag nalaman to ni Nina? Nag-iingat naman tayo, diba? Tumango lang ako. Huwag kang matakot, Mila. Ako ang bahala sa atin. At doon ko ginawa ang pinakamalaking pagkakamali. Naniwala ako na may espesyal akong lugar sa buhay niya. Pagdating namin sa bahay, wala pa si Nina. Kaya naman, umisa pa kami nung oras na yon bago nakauwi si Nina. Sa harap niya, parang normal lang kami. Walang bakas ng kahit anong ebidensya ng pagtataksil. Alam namin kung paano dumistansya pag nasa paligid si Doktora Helena. Takot na takot ako pag nasa bahay lang siya.
Dahil baka mamaya, mapansin niyang may iba sa amin ni Ninong. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti na akong nahuhulog kay Ninong. Alam niya kung paano ako pasiyahin. At tuwing wala si Nina, parang ako ang nagiging asawa niya. Habang tumatagal, mas nagiging delikado ang sitwasyon namin. Hindi na lang patagong tinginan. Hindi na lang mga sandaling mabilis at kinakabahan. May mga ngiti na kami lang ang nagkakaintindihan. Pero ang mga kasalanan, kahit anong tago mo, pag nagkamali ka ng galaw, pwedeng magbago ang lahat. Gigising ka na lang. Basag na ang mundong binuo nyo. Dumating ang linggo na nagpaalam si Doktora Helena. May medical conference daw sa Cebu. 3 araw daw siyang mawawala. 3 araw na pakiramdam namin. Kami lang ang tao sa mundo. Mas naging kampante. Mas naging malaya ang kilos. Hindi na kami ganun kaingat. At doon kami nagkamali. Hapon yun. Tahimik ang bahay. Nasa kalagitnaan kami ng lambingan. Hindi namin narinig ang pagdating ng sasakyan. Hindi namin narinig ang pagbukas ng pinto. Ang narinig ko na lang, "Mga walang hiya kayo." Boses ng isang babaeng galit na galit. Para akong binuhusan ng yelo. Napatayo ako agad. Nanginginig ang tuhod. Napatitig ako sa may pintuan. Nandoon si Nina. Lumapit siya sa akin at sinampal ako ng malakas. Sapat na lakas para magising ako sa kahibangan ko. "Ang kapal na mukha mong babae ka. Hindi ka na nahiya? Katulong ka lang." Sigaw niya sa akin. "Pinakain ka na. Pinatira ka na. Pinagtaksilan mo pa ako." Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makatingin. Si Ninong, pilit siyang pinapakalma. "Helena, please, let's talk." "Talk? Sa harap ko pa talaga?" Tinuro niya ako na parang ang dumi-dumi ko. "Ikaw, lumayas ka. Ngayon na. Walang hiya ka. Tinulungan ka namin. Tapos ganito pa yung gaganti mo sa akin. Bakit? Wala na bang ibang lalaki sa mundo, Mila? At asawa ko pang napili mo? Ganun ba yon?" Bawat salita, parang latigo sa balat ko. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong umiyak. Gusto kong maglaho. Pero wala akong karapatan. Dahil tama siya. Pumagit na si Ninong. "Helena, tama na." "Anong tama na, Ricardo? Ipinagtatanggol mo ba yung babae mo? Mas pipiliin mo yung babaeng yan kaysa sa pamilya mo? Palayasin mo yung babae mo dito sa pamamahay ko bago pa ako may magawang masama." Doon tuluyan ng tumulo ang luha ko. Ninang, pasensya na po. Patawarin niyo po ako." "Lumayas ka dito. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Huwag mo na antayin ako pang kumaladkad sa'yo. Palabas ng bahay na to, Mila." Umiiyak ako umalis. Dala ang lahat ng gamit ko. Habang nagsasara ang malaking gate ng bahay nila, doon ko naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi lang ako nawalan ng trabaho. Nawalan ako ng dangal. At ang masakit, alam kong hindi ko masisisi ang kahit sino, kundi ang sarili ko. Akala ko, ang pinakamabigat na araw sa buhay ko ay yung namatay si Mario. Nagkamali ako. Dahil mas may bibigat pa pala. Ang araw na nalaman mong may dinadala kang buhay
Nabunga ng isang kasalanang pilit mong gustong kalimutan. Pagkatapos akong palayasin, hindi na ako binalikan ni Nino. Walang tawag, walang mensahe, walang paliwanag. At tama lang siguro yun. Sino ba naman ako para habulin niya? Isang dating katulong, isang pagkakamali, isang kahihiyan. Nakikitira ako noon sa kapatid ko, kasama ang mga anak ko. Naghahanap ulit ako ng trabaho. Laba dito, linis doon. Kahit ano. Basta may pangkain at pang-eskwela. Ang mga anak ko. Pinipilit kong maging normal. Pinipilit kong ibaon ang alaala ng bahay na yon. Ng mga gabing kami lang. Ng mga yakap na bawal. Hanggang sa napansin ko ang katawan ko. Lagi akong nahihilo at nagsusuka. Doon ko napagtanto. 2 buwan na pala akong hindi dinanatnan. Naglakas loob akong bumili ng pregnancy test. Kahit alam ko na ang sagot. Gusto kong masigurado. At tama nga ang kutob ko. Buntis ako. Hindi ako umiyak agad. Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Parang namanhid ang buong katawan ko. Biyuda ako. Walang kasintahan. At ang ama ng batang dinadala ko. Isang lalaking may asawa. May pamilya. May pangalan. At ako, wala kahit ano. Isang linggo akong hindi nakatulog na maayos. Bago ako naglakas ng loob, nakontakin siya. Nino, pwede po ba tayong mag-usap kahit sandali? Bakit, Mila? Anong nangyari sa'yo? Kamusta ka na? Ninong, buntis po ako. Mahabang katahimikan. Akala ko ibababa niya. Akala ko itatanggi niya. Akala ko sasabihin niyang hindi kanya. Pero ang una niyang sinabi, sigurado ka? Masakit, pero naiintindihan ko. Opo, 2 buwan na po. Mas mahaba pa ang katahimikan. Hanggang sa bubuntong hininga siya. Magkita tayo. Nagkita kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Pumayat siya. Mas bukang pagod. Hindi na siya yung lalaking kampante at dominante sa loob ng sariling bahay. Anong plano mo? Tanong niya agad. Walang kamusta ka o okay ka lang ba? Kundi plano agad. Doon ko naramdaman kung gaano ako kaliit sa sitwasyon na to. Hindi ko kayang mapahamak ang sanggol. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin ito. Sige, tutulungan kita. Pero Mila, hindi pwedeng malaman to ng asawa ko. Hindi pa ngayon. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat o masaktan sa sinabi niya. Pero dahil inanak ko, bago pa mangyari ang lahat, ang unang pumasok sa isip ko ay paano ang kinabukasan ng batang ito. Mula noon, palihim siyang nagpapadala ng sustento sa amin. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lumalaki ang tanong sa isip ko. Ano magiging pagkatao ng batang dinadala ko kung magsisimula siya sa isang kasinungalingan? Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lumalaki ang takot ko sa mundo. May mga bulungan, may mga matang nagtatanong, may mga bibig na hindi man magsalita, pero malinaw ang iniisip. Biyuda ako, buntis, walang asawa. Sanay na ako sa hirap, pero hindi ako sanay sa ganitong klaseng hiya. Malapit na ang kabuwanan ko nang mag-usap ulit kami. Nagulat ako na kinamusta niya ang kalagayan ko
Mila, paglabas ng bata, isunod mo siya sa apelyido ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Buong akala ko, magiging anino lang kami ng anak niya. Pero paano pag nalaman ng pamilya mo? Kahit anong mangyari, anak ko pa din niyang dinadala mo. At gusto kong maging parte siya ng buhay ko. Parang may kumurot sa dibdib ko. Isang parte ng puso ko ang natuwa. Ibig sabihin, inaako niya. Pero ang mas malaking parte, natatakot. Naiisip ko, kung gagamitin niya ang apelyido ng ama niya, baka may sustento, baka may mana, baka may seguridad. Pero kapalit nun, habang buhay na lihim, habang buhay na posibilidad ng iskandalo, habang buhay na tatatak na anak sa labas. Kung hindi ko naman gagamitin, ako lang mag-isa, walang legal na habol, walang kasiguraduhan. Hindi ako santo. Alam kong nagkamali ako. Pero ina ako. At ngayon, ang iniisip ko na lang ay kung ano ang mas makakabuti sa batang wala namang kasalanan. Tama bang pumayag ako na dalhin niya ang apelyido ng ama niya? O mas mabuting ako na lang at ilayo siya sa gulong hindi naman niya pinili? Ito ang kasalanang ako ang gumawa. Pero ang batang to, ang posibleng magdala ng bigat. Kaya ngayon, heto ako, humihingi ng payo sa inyo. Kung kayo ang nasa sitwasyon, ano ang pipiliin nyo? Bilang isang ina, ano ang mas tama para sa anak ko? Naway matulungan niyo po ako. Ang may papayo ko lang, huwag niyong gagayahin ang ginawa kong pagkakamali. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Mila.